Ang tanong, bakit ganitong sadsad ang trust at saka approval rating ni Marcos? Well, nandiyan na nga po yung pinakulong niya si Tatay Digong, kinidnap niya. Kasi nung pinakulong at pinakidnap niya si Tatay Digong, hindi lang niya pinatupad yung kagustuhan niya na manatili sa pwesto sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga banta sa kanilang Marcos 2.0 na plano na Marcos forever again, kung hindi, talagang ibinenta rin po niya ang soberenya ng Pilipinas. Dahil yung pagkakakidnap niya kay Tatay Digong at pagpapadala sa dahig, unang-una, siya na po mismo ang paulit-ulit na nagsasabi mula po noong 2023 na hindi-hindi na siya makikipagtulungan sa ICC dahil nga po ito ay magiging labag sa ating soberenya. Pero ano po sa akin, sabi na aking informante, sabi po ng informante ko, siya mismo, si Bangag mismo, ang talagang nagbibigay ng utos dun sa mga nasa Villamor noong Marso 11. At siya mismo nagsabi, kung hindi yan sa voluntaryong sasakay sa eroplano, buhatin at sapilitang isakayan sa eroplano dahil kinakailangan mapadala yan sa dahig. So natural, magagalit ang taong bayan dahil hindi lang si Presidente Duterte ang pinaka-approve at pinaka-trusted na leader nung siya'y umalis sa kanyang katungkulan. Kundi ako nagkakamda sa 80% nga ata approval at trust rating niya nung siya'y umalis no? Siyempre, siya ang pinakamamahal na presidente in recent history, pakikidnap mo. At siyempre, dahil siya na mismo ang nagsabi na kapag siya'y nakipagtulungan sa ICC, malalabag ang ating soberenya, si Marcos Bangag na mismo ang lumabag sa ating soberenya, ang lumabag sa ating saligang batas, ang siyang nagtaksil sa taong bayan dahil pinakidnap niya si Tatay Digong sa mga dayuhan na wala naman po talagang jurisdiction na para litisin ang mga nangyayari sa Pilipinas. Di umanong nangyayari sa Pilipinas dahil nga tayo po ay bumitiw. Bukod po dyan, patuloy pa rin ang problema ng walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin. Abay, ito po'y nagsimula matapos ang isang taon nang siya naging presidente at patuloy po, wala pong tigil ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. At siyempre, ang naging conclusion dyan, hindi lang naging walang ya at walang hiya talaga itong si Marcos, Tatay Digong na nagpalibing sa kanyang ama at talaga namang binaliwala ang soberenya ng Pilipinas ang pinakidnap si Tatay Digong papunta ng dahig. Kung hindi, wala ring silbi si Magbagag Jr. dahil nga po patuloy pa rin ang problema ng taong bayan sa walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin. At siyempre ngayon po lumalabas din sa Pulse Asia na pangalawa sa concern ng Pilipino ngayon ay korupsyon. Korupsyon na sang-ayon kay Zaldico ay nagmumula at nagtatapos mismo kay Bangag Marcos Jr.